So, eto mga sangkay, meron pong matinding balita ngayon, no? Tungkol po kay PBBM at Vice President Sara Duterte. Pag-usapan po natin. Hey guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At eto, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong ganap. Itong mayroon pong balita kasi ngayon mga sangkay itong si PBBM at Vice President Sara Duterte. At ngayon, usap-usapan po ito at tingnan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Alright. Eto na nga. Tingnan po natin mga sangkay ito kasi nga mayroon pong update ngayon tungkol po dito sa bagong survey daw po na kung saan kitang-kita daw po na malayo ang inangat ni PBBM while si VP Sara pabagsak. So ngayon, ang tanong, bakit ganito mga sangkay? Bakit bumababa si VP Sara ngayon at umaangat naman si PBBM? Well, pag-usapan po natin yan ngayon mga sangkay. Ayon kasi sa report, umangat ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ikalawang quarter ng taon. Sa tugon ng masa survey na isinagawa mula July 12 hanggang 17, sinabi ng Okta Research na nakatanggap ang presidente ng 64% trust rating. Ang taas, mga sangkay, no? Eto, pakinggan po natin yung balita tungkol dyan. Iniulat po sa pinakahuling survey ng Okta Research Group na tumaas ang trust at performance rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang quarter ng taon, habang bumaba naman ang ratings ni VP Inday Sara Duterte. Bumaba ang ratings ni VP Inday Sara Duterte. Mamaya, himay-himay po natin yan mga sangkay. Nasabing survey mula po July 12 hanggang 17, nakakuha ang Pangulo ng 64% trust rating at 62%. So, tumataas ngayon mga sangkay, no? At sa tanong na kung bakit nga ba tumataas ang trust rating ng ating Pangulo at performance rating, mamaya pag-uusapan natin yan. 62% performance rating. Napako naman ang ratings ng Pangulo simula ika-4 na quarter ng 2024, habang siya ang may pinakamataas na trust at performance rating sa mga opisyal na sinurvey ngayong quarter. Samantala'y bumaba naman ang trust rating ni VP Sara Duterte ng 4% sa 54% at ang performance rating niya bumaba naman ng 6%. Ngayon, mga sangkay, ano kaya ang pinakarason nito, no? Na bumababa ang trust rating at performance rating ng ating Vice Presidente. So mamaya, mga sangkay, syempre, mahimayin po natin yan. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Naging 50%. Sa kabila nito, nananatiling nasa 50% ang suporta para kina Marcos at Duterte. Bumaba rin po ang trust rating ni Senate President Francis Escudero, 51%, maging ang kanyang performance rating bumagsak daw po ng 49%. Tulad ng Pangulo, tumaas din ang ratings. Okay. So ngayon mga sangkay, ang tanong, bakit nga ba nangyayari ito? Bakit tumataas kay PBBM, bumababa kay VP Sara? Ayan, patuloy ang pagtaas ng tiwala ng taong bayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakabagong tugon ng Masa Nationwide Survey ngayong ikalawang quarter ng 2025, umangat sa 64% ang trust rating ng Pangulo sa buwan ng Hulyo. Tumaas ito ng 4 points kumpara sa trust rating na 60% noong Abril. Umarangkada rin ang performance rating ng Pangulo. Mula 59% ay sumipa sa 62%.
Dahil dito naungusan ni Marcos Jr. ang iba pang mataas na opisyal sa pamahalaan sa parehong trust at performance ratings. Ayon sa Okta Research, ang pag-usad ng ratings ng Pangulo ay refleksyon na mayorya pa rin ang Pilipino ang sumusuporta sa kanya. Bumaba naman ang ratings ni Vice Presidente Sara Duterte mula 58% ay naging 54%. So, bumagsak ng 4%, no? Ang tiwala at bumaba sa 50% ang performance rating lalo na sa NCR at Balance Luzon. Ngayon ang tanong, bakit nga ba tumataas kay PBBM, bumabagsak kay VP Sara? Simple lang ang sagot dyan mga sangkay. Nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ni BBM. Yung pagiging hands-on ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problemang kinakaharap ngayon ng buong bansa na pinupuntahan niya po ng personal. Yun po yung nakikita ng taong bayan eh. Nakikihalubelo ang ating Pangulo. Pumupunta po siya sa mga palengke. Pumupunta po siya sa mga nabahaan, nasunugan, mga sangkay. At ang dami pong programs ngayon, aside mga sangkay, syempre sa mga mega projects na tuloy-tuloy. Okay? At dinagdagan pa po niya ng mga higanting proyekto. Like for example, yung mga pabahay na pambihira. Pambihira mga pabahay na elegante pang mayaman. No? Pero yung babayaran, napakamura lamang mga sangkay. Ginagawa po yan ngayon, nationwide. Yung PhilHealth na napakarami pong benepisyo na ngayon. Legit yan, mga sangkay. Kapag may PhilHealth ka, magkasakit ka, pumunta kang hospital, halos wala ka ng babayaran talaga. Try nyo lang ngayon, mga sangkay. Pero wag naman siguro hilingin natin magkasakit po tayo. Tapos, ano pa? Ang dami pong programa ng ating pamahalaan ngayon na nakakatulong po sa sambayan ng Pilipino. Halimbawa na lamang po yung Love for All. 'Di ba? At isa pa po sa naalala ko yung mga libre mga sangkay ng pagsakay ng train. 'Di ba? Yung 1+3 or di kaya yung 50% discount ng mga senior citizens at mga estudyante pag sumakay ka ng train. Andyan pa yung mga murang presyo ng bilihin ngayon mga sangkay. Bigas, napakamura ngayon. Panahon ni PBBM. So masyadong magaan ang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ni PBBM dahil mura po yung mga bilihin. Mababa po ang inflation. O, diba mga sangkay? Kaya ramdam po ng mga Pilipino. Imposibleng hindi maramdaman ng mga Pilipino ngayon yan. Ngayon, bakit bumababa yung kay VP Sara? Simple lang ang sagot dyan, pare. Ano ang ginagawa ni VP Sara? Wala, mga sangkay. Well, bigyan na po natin yung credit, mga sangkay, yung kanyang ginagawa. Yung halimbawa na lamang po, yung libre pong pagsakay ng bus. Yan lang. Well, wala naman dapat patunayan dito si VP Sara na kailangan mas mataas yung kanyang ginagawa kaysa sa presidente. Kasi VP lang naman po siya eh. Siya lang po ay nariyan just in case na may mangyayari sa Pangulo. Siya po yung papalit. Pero mga sangkay, ang masama po talaga dito kung bakit bumagsak ang kanyang ratings. Yung kanyang paninira sa ating bansa, yung turismo, di ba? Nakaraan lamang. Siniraan niya po yung San Juanico Bridge. Paano pupunta yung mga dayuhan dito kung mismo yung Vice Presidente naninira sa sarili niya pong bayan? Di ba? Wala po siyang ibang ginawa kundi umatake sa gobyerno. Bumanat ang bumanat kay PBBM. Ang mga tao, mga sangkay, nagsasawa yan minsan. Kahit pa po supporters niya yan. Magsasawa at magsasawa yan. Dadating sa punto, mga sangkay, na ang tao mauumay sa mga ginagawa mo, lalo't lalo na mga sangkay kung kabulastugan po yan. Kita nyo. Lahat na lamang po ng ginagawa nila, atake kay BBM. Tapos ang ating Pangulo, wala naman pong nire-reply na masamang tinapay. So yun ang rason, marahil mga sangkay, kung bakit paangat si BBM, pabagsak si VP Sara. Alright? Well, kayo, ano po ang inyong opinion tungkol dyan mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.